Hindi nagbabago ang inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Unang-una, Lord, ako po'y patawarin mo sa aking mga pagkakamalit, pagkukulang, O Lord God. Hinging sa oras na ito, Lord Jesus, hallelujah. Ano man ang sasabihin mo, Lord Jesus, use me mightily and powerfully, Panginoon. Daw, katulad ng isang apoy, ang inyong mga salita na titimo sa aming mga puso, Panginoon. Susunog sa mga negatibong mga nagawa po namin, Lord, sa aming mga kasalanan, makakapagbabago sa aming mga emotion, Panginoon. Kung mayroon man mga problema, ang mga kapatiran ko, Lord, sa oras na ito, I declare healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Hipuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Meron man silang mga problema, financial, breakthrough man, Panginoon, in Jesus' name. Ikaw mag-provide sa kanilang pangangailangan, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Ikaw ang Diyos naming itinataas at hindi po ako madidistract, O Lord God. We claim victory sa pangalan mo in Jesus' name. We pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. Clear pa ba yung boses natin dyan? Hallelujah. Salamat po no sa ating Panginoon. Today is July 28, 2025, mga kapatid. Amen. Salamat po sa ating Panginoon na patuloy po ang ating pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Even ang inyong mga time, mga kapatid, ay binigay niyo po sa ating Panginoon. Siguro marami na po kayong narinig ngayon sa araw na ito, marami na tayong naririnig na salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon na nandyan pa rin tayo, mga kapatid. Nandito pa rin tayo, mga kapatid, upang makinig. Hallelujah sa salita niya, mga kapatid. Ang ating topic po, mga kapatid, hallelujah, being fruitful in spiritual life. Hallelujah. Maging mabungahon tayo sa ating spiritual life, mga kapatid. Hallelujah. Nagbubunga tayo, hindi bunga ng mga kapatid. Anong bunga dito? Ito pong dyan, mga kapatid, isa po ito na tinatawag, na sinusulat po ito sa ni Apostol John, no? Hallelujah. Ito po tinatawag na ebanghelyo, no? Ebanghelyo ayon kay Juan. Hallelujah. Gospel po ito. May apat po tayo na yung tinatawag na Marcos o Matthew, Luke, and John. Yan po ang gospel, mga kapatid, sa New Testament, no? At dito po tayo kumuha ngayon sa isang parabulo, mga kapatid, na tinatawag na ako ang puno ng ubas. Sino pong tinatawag dito na isa po itong parable na dapat po nating intindihin ng maigi, mga kapatid. Ang tinatawag na parable dito, mga kapatid, sabi nga dito, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat, meron pong tinatawag, mga kapatid, sapagkat, sabi doon, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Okay. Siguro, mga kapatid, sa pagbabasa pa lang natin ngayon, naunawaan natin kung sino ang minimin na puno dito, mga kapatid. Hallelujah. Walang iba, ang ating Panginoon. Sabi nga sa verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako sa inyo, gaya ng sanga na di nagpakabunga, makapagbunga sa kanya ang sariling maliban na nakabit sa puno. Gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Hallelujah. Maliban na lang, mga kapatid, kung tayo'y manatili sa ating Panginoon. Magbubunga po tayo. Anong mga bunga na ating pag-usapan sa araw na ito? Meron po tayong 7, mga kapatid, na tinatawag na being a fruitful o being fruitful in your spiritual life. Ano pong number 1, mga kapatid? Fruitful in relationship with God. Kailangan na nandoon po yun sa atin, mga kapatid, na yung relasyon natin sa ating Panginoon, stay connected po tayo sa Kanya. Amen? Stay connected po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya katulad ngayon sa ating ginagawa, mga kapatid, nag-connection po tayo, ni-connect tayo sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na nag-connect tayo, mga kapatid,
pwede na akong bimitaw kasi nagko-connect naman ako sa Panginoon. Itong gathering na katulad nito mga kapatid, isa itong connection natin sa ating Panginoon. Tinatawag ito na spiritual life o fruitful in your spiritual life. Sabi sa James mga kapatid, chapter 4, verse 8, ang sabi na datapot ang hallelujah. Sabi dito mga kapatid, James 4, okay ha? Kailangan fruitful in relationship with God. Bakit kaya mga kapatid? Nais ng ating Panginoon na maging fruitful po ang ating relationship with God. Because kung hindi natin i-guide ang ating mga sarili, wala tayong relasyon sa ating Panginoon, pwede tayong makapagbitaw ng masakit sa ating mga kapwa. Kaya ang sabi sa James chapter 4 verse 8 mga kapatid, datapwat ang dila, hindi mapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga ng puno ng lasong makamatay o nakakamatay. Isa po ito na tinatawag mga kapatid na ang dila, kung hindi wala tayong relasyon sa ating Panginoon. Amen. Ang ating spiritual life, walang bunga. Walang pagpipigil. Hallelujah. Kasi wala tayong tunay na bunga mga kapatid. Ang taong may tunay na relasyon sa Panginoon, pinapaamo niya ang kanyang dila sa Diyos. Amen. Ang kanyang dila, Lord, itong dila ko, Panginoon. Ayaw kong makapagbitaw na masakit sa aking kapwa. Ayaw kong makapagsinungaling sa aking kapwa, Lord. Amen. Kaya mga kapatid, kailangan natin maging fruitful in relation with God. Kasi sabi nga sa James chapter 4 verse 8 mga kapatid, datapwat ang dila, hindi napaamo ng sinumang tao. Ha? Tandaan mo ha? Tandaan po natin mga kapatid. Sabi ni James mga kapatid, masamang hindi nagpapahinga na puno ng lason mga kapatid na nakakamatay. 'Di ba? Maraming mga nasisirang mga relasyon, friendship dahil sa dila, no? Lagi na yung mga marites mga kapatid dahil lang sa kanyang bibig. Maraming mga tao na hallelujah, tinatawag mga kapatid, nasira ang kanilang mga relasyon. Kailangan natin being fruitful in spiritual life, mga kapatid. Kailangan natin ang relasyon natin sa Panginoon. Continue tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yan po ang number 1, relationship with God, mga kapatid. Dahil walang sinuman makapagpaamo sa ating mga bibig, maliban na lang ang ating Panginoon. Siya po ang mag-control kung tayo po i-submit natin ang ating mga bibig sa ating Panginoon. At napakaganda mga kapatid. Hindi tayo makapanakit ng kapwa natin dahil na mayroon tayong relasyon or tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya being fruitful in a spiritual life, we need to kailangan pala natin na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya, be fruitful sa relasyon ng ating Panginoon. Ibigay natin ito sa Panginoon dahil ang dila natin, kung wala tayong tunay na relasyon, tingnan nyo mga kapatid na sa mga, yung mga bahay-bahay ba na magtapok-tapok na sila mga kapatid. Dahil wala silang relasyon, wala silang pinag-usapan na sa Panginoon mga kapatid. Puro lang mga kapitbahay, dumadaan mga kapatid, pag-usapan nila yan. Ay, kayan, pang ilan na yung asawa niya. Ay, yan, iniwan yan sa asawa niya. Mga ganun, no? Tama po ba ako? Taas ang kamay mga kapatid kung narinig pa ninyo ako. Wala, hindi ba yata ako narinig? Baba muna ako. Ayan, praise God. Mayroon pa pala, praise God. Narinig niyo ako mga kapatid kasi wala pa naman ang yung signal ko dito. Ayan, salamat Sister Divine. Hallelujah. Okay, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa hands up, no? Hallelujah. Praise God. Ano lang kayo mga kapatid. Ako, operate lang din po kayo dyan kasi nahirapan po ako dito. Pero okay lang to mga kapatid. Napakainit talaga dito mga kapatid. Oh, ang singot na ako. Murag nagtulo-tulo na siya pagayo. Okay, hallelujah. Hanap akong pananaw sa atong cellphone o ayan. Praise God mga kapatid. Okay, number 1, fruitful in relationship with God. Kailangan ang isang tao, mga kapatid, sabi nga sa ating binabasa, doon po sa John, mga kapatid, na ang isang tao, kung hiwalay tayo sa Diyos,
wala tayong magagawa. Kaya, di ba nakikita nyo yung mga tao na wala silang Panginoon? Yes, nakilala nila ang Panginoon, pero hindi talaga totally nakilala nila. Amen? Wala silang takot pumatay, wala silang takot na manira ng mga kapwa. Di ba? Maraming mga tao ngayon sa Pilipinas, mga kapatid, na maninira na lang sila ng kapwa, mga kapatid, dahil wala nga silang takot sa Diyos. Pero salamat sa atin na nandoon yung bunga natin, no? Sa UFAM. Being fruitful spiritual life, mga kapatid. Number 2, fruitful in the words of God. No? Fruitful in the words of God. Ito po, mga kapatid, ang laging sinasabi natin na kailangan natin na basahin ang salita ng Diyos. Dahil dito tayo mag-grow, mga kapatid. Kailangan nating mag-grow. Hallelujah. Huwag kayong papayag, mga kapatid, na tagapakinig lang kayo. Amen. Hallelujah. Magpagamit din tayo, mga kapatid. Sabi nga doon sa Joshua chapter 1, verse 8, mga kapatid, no? This book is the law shall not depart out thy mouth, but to shalt meditate therein day and night. Di ba? Hallelujah. Gusto nating maging fruitful tayo. Magbasa tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Patayin natin yung hilig natin ng mga chismis. Hallelujah. Yan, bitaw siya, sister. Ay, ganito. Sabihin mo, sister, alam mo ba, sister, na memorize natin yung Genesis to Revelation, sister, para mas marami tayong matutunan. Ganunin mo. Huwag mong tubayan ba, mga kapatid? Pag ikaw ay tunay na Kristohan noon, mga kapatid, hindi ka dadalo doon sa makipagchismisan, kundi ganito, sister, may memorize tayo ng mga verses. Hindi yung buhay ng tao natin, buhay ng tao ang ating pakialaman, no? Praise God. Kaya salamat sa ating Panginoon. Nandito tayo sa UFA, mga kapatid, para, hallelujah, magbunga po tayo spiritual life, mga kapatid. Kaya, fruitful in words, God. O, fruitful in the words of God, mga kapatid. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, mga kapatid, ang aklat na ito'y katusan at huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang inyong matunod na gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, inyong pagginhawain ang inyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ano po daw ang magagawa natin, mga kapatid, sa maging successful po tayo? Amen? Maging successful po tayo, mga kapatid, pag tayo po'y sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, maging successful tayo. Hallelujah, hindi po tayo tawag na mga kapatid ba, na ma-fear o mawala tayo sa ating Panginoon. Kaya maging fruitful nawa ang salita ng Panginoon sa ating mga puso, mga kapatid. Number 3, fruitful in prayer. Hallelujah. Dapat meron din po tayong prayer life, no? Hallelujah, mayroon tayong prayer sa ating mga sarili o devotion, mga kapatid. Relasyon natin sa ating Panginoon. Yan po ang pagbubungahin natin sa ating puso. Prayer, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Paul, prayer without ceasing. Hallelujah. Bakit sinasabi ni Apostol Paul, mga kapatid, na pray without ceasing? Hallelujah. Dahil ang prayer, malaki po ang magagawa po sa mga taong nanalangin, mga kapatid. Amen? Maraming mga tao ngayon na hindi marunong manalangin, mga kapatid, pero pag nagsimula na sila, magtaka na lang sila, bakit ang tagal kong natapos manalangin? Dahil ang Holy Spirit, mga kapatid, siya po ang nag-guide sa atin. Paano tayo manalangin? Anong sabi, mga kapatid, sa Roma o ni Apostol Paul, mga kapatid, chapter 8 verse 26 sa Roma, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa atin kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin nang nararapat. Ngunit, ito ang pinakamaganda, ngunit, anong sabi, mga kapatid, ngunit ang Espiritu rin ng mamagitan dahil sa atin ay nahibik na hindi maisaysay na pananalita. Ano po daw, mga kapatid? Being fruitful in prayer, mga kapatid, kung tayo pala'y manalangin, nung una pang panalangin natin, wala pa tong gana, no? Pero nung napil mo na yung presensya ng Panginoon, magtaka ka na lang, mga kapatid, umabot ka na ng 1 oras na nalangin. Dahil hindi na po yun ikaw. Bakit? Sino na pong kasama mo doon? Ang sabi sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang Espiritu ang tumutulong sa atin kahinaan. Hallelujah.
Ganun po kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa tuwing tayo'y wala ng ganang manalangin, mga kapatid, may espiritu ng ating Panginoon na tumulong po siya sa ating panalangin, mga kapatid. Kaya magtaka ka na lang, ang tagal naman ni Sister manalangin. Marami na siyang sinasambit, mga kapatid, no? Hallelujah, pati na ang Pilipinas nadamay na. Dahil nga, mga kapatid, tawag yun sa panalangin eh. Gawa na yun sa espiritu, hindi na yun. Kaya huwag kayong magtaka kung manalangin, mga anting mga kapatid, na mahaba ang panalangin, mga kapatid. Amen? Dahil yun po ay tinutulungan na po sila sa Holy Spirit. Dahil hindi nga talaga natin magagawa yung 5 minutes na prayer kung walang presensya ng Panginoon. Uga pa kayo na imong pag-ampo. Pero pag once na meron kay prayer, naging fruitful, nagbunga ka dahil sa inyong prayer, mga kapatid, nandoon yung pagpapakumbaba mo sa Panginoon, nag-confess ka, pagkataod-taod na kaigsuon, mga kapatid kong mahal, nagtaka ka na lang na naiyak naman ako. Hallelujah! Praise God, hindi mo na maiwasan na maiyak ka na at marami ka nang sinasambit na kahit sinasabi mo, hindi ko naman yun pinag-aralan na prayer, pero nagtaka ako, mga kapatid, bakit ganun ang aking prayer? Hallelujah! Hindi mo kilala yung mga presidente, mga ano pa dyan sa Pilipinas, mga trahedya na damay mo sa panalangin. Dahil hindi na yan ikaw, kapatid. Kaya being fruitful in spiritual life, kailangan natin ang prayer. Lagi tayong manalangin sa Diyos. Mayroon man tayong mga kahinaan, manalangin tayo sa Diyos. Dahil may Diyos tayo na handang tumulong sa atin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Number 4, mga kapatid, hallelujah, being fruitful in spiritual life. Number 4, fruitful in character. Kailangan pala, mga kapatid, na magbunga hindi lang po tayo sa prayer, hindi lang po tayo sa Word of God, hindi lang po tayo sa relasyon sa Diyos, mga kapatid. Anong sabi dito? Kailangan din po yung karakter natin ay magbunga. Hallelujah! Kung tayo man dati, mga kapatid, putut-putsinta ang lumalabas sa ating mga bibig pag tayo'y nagagalit, ngayon mayroon na po tayong bunga. Amen po ba? Hallelujah! Narinig pa ba ako, mga kapatid? Ba't parang nawala na dito sa taas? Hallelujah, nandyan pa ba ako, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hello, mga kapatid, narinig nyo ba ako? Praise God. Hallelujah. Patuloy po tayo, mga kapatid. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, sa kanyang salita, kailangan pala natin ang bunga ng espiritu. Okay. Fruit in character, mga kapatid. Ano pong character na tinatawag dito, or being a fruitful in spiritual, mga kapatid, kailangan pala natin na mayroong bunga, no? Karakter. Nagbunga ang ating karakter, mga kapatid. Kung dati hindi tayo mapagmahal, hindi tayo magbigay sa ating mga kapwa, mga kapatid, hindi tayo nagpapatawad, ngayon, mga kapatid, nag-fruitful na po. Naging fruitful na po tayo, nagpapatawad na po tayo sa ating mga kapatid. Kaya sabi nga sa Galatians chapter 5, mga kapatid, verse 22, common verse, basahin ko lang po, mga kapatid. Datapwat, ang bunga ng Espiritu, meron tayong pag-ibig, katwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, at pagtatapat. Number 23, kaamuan, pagpipigil laban sa gayong bagay ay walang kautusan. Hallelujah. Pag tayo pala, mga kapatid, ay nagbunga tayo spiritually, mga kapatid, nang doon yung love mo. Kahit nagkakasala yung kapatid mo, nang doon yung pagpatawad mo. Nang doon yung awa, mga kapatid. Nang doon yung kapayapaan sa ating puso sa kanila, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-bless natin na tayo pong, mga kapatid, na meron tayong bunga sa espiritu, mga kapatid. Ito po yung bunga, mga kapatid, being fruitful in spiritual life. Kailangan natin may love tayo. Amen? May love, hallelujah, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. May pananampalataya. Hallelujah. Meekness, temperance, against such there is no law. Hallelujah. Kaya ganun po, mga kapatid, ang buhay na may pagbunga, paglago, mga kapatid. Pero itong lahat na ito na binabanggit ko mula pa sa 1 to 4, mga kapatid, kung hiwalay tayo sa ating Panginoon, hindi natin ito magagawa. Hello? Hindi natin ito maisabuhay. Yung relasyon with God, yung pagpipigil sa bibig, hallelujah na. Kahit nga ngayon may mga Kristiyano, may nakatanggap ng Holy Ghost, pero nagchichismis pa rin, mga kapatid. Meron pa rin yan.
Kasi nga mga kapatid, nagtrabaho pa yan ang espiritu natin sa kung hindi natin yan i-continue, mga kapatid, hindi natin i-submit, mga kapatid, kahit pa nag-speaking in tongues ka pa dyan, pero yung pagiging sinungaling natin, hindi pa rin yan mababago kung hindi natin i-commit yan sa Diyos. Amen? Fruitful in words, depende lang din yan, mga kapatid, kung paano natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Naglagi man akong nagbabasa, pero pag iniinis ka lang ni sister or ni brother, mga kapatid, iba na pala yung labas sa ating mga bibig, no? Pero wala yan dito, mga kapatid. Amen? Iniinis ka lang ba? Kaya maging fruitful in characters tayo, mga kapatid. Dati hindi tayo magpatawad. Dati magsama loob tayo, mga kapatid. Madali tayong magalit. Kailangan ngayon, meron tayong bunga sa espiritu. Bunga sa pagpipigil sa sarili. Bunga sa pag-ibig. Hallelujah. Importante sa isang tao, mga kapatid, na nandoon ang bunga, hindi bunga sa kalayawan, mga kapatid. Dahil, sabi nga sa ating key verse, kung wala ako, wala kayong magagawa. Amen? Hallelujah. Kailangan mangunguna ang pag-ibig natin sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Bahala kayo dyan, hindi kayo mag-join. Sige, magpagamit ako sa Panginoon. O kahit na kami lang dito ni Sister Divine, sige, magpatuloy tayo. Dahil ganun ang pag-ibig mo sa Panginoon. Ang pagbubunga natin or ang ating relasyon sa ating Panginoon. Fruitful in prayer. Number 3. Number 4, fruitful in character. Yun pong karakter, mga kapatid, na pinag-usapan po natin na mayroon tayong pag-ibig. No? Mayroon tayong pag-ibig, katuwaan sa ating mga kapwa. Hallelujah. Dahil kung wala tayong pag-ibig, mga kapatid, gubot pa ta sa lukot. No? Wala tayong pagkakaisa. Amen? Pero salamat ako, mga kapatid, na suporta tayo. Number 5, mga kapatid, fruitful in evangelism. Ito po, mga kapatid, kailangan na magbunga po tayo, mag-evangelize tayo, mga kapatid. Saan man tayo dalhin ang ating Panginoon, i-evangelize natin na may Diyos tayo, kapatid. Ibahagi natin ang salita ng Diyos na wala tayong takot, mga kapatid. Dahil kung ikaw niligtas ng Diyos, ikaw din ay gagamitin ng Panginoon para ma-evangelize mo. Gaano ba kabuti ang Panginoon? Yes, hindi ako marunong mangaral, sister, pero may testimony ako, sister, kung gaano kumilos ang Panginoon sa aking buhay. Amen? Hallelujah. Yes, hindi ka marunong mag-evangelize. Hindi ka marunong mag-word of God. Pero sa testimony mo na narinig ko ang salita ng Diyos, nagbago ako. Narinig ko ang mga testimony ni sister, ni brother, mga kapatid, nabago ako. Sa nakakarinig sa iyo, mga kapatid, nagtaka siya. Ano ba yung BR na pinuntahan mo, kapatid? Invite mo nga ako dyan. Diba? Hallelujah. Dahil ang tugon ng ating Panginoon, mga kapatid, at ipangaral mo, no? Matthew 24 verse 14, at ipangaral ang ebanghelyo. Ito ang kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Hindi pa dumating ang wakas kasi mayroon pang mga part, mga kapatid, na hindi pa napangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pero kung itong salita ng Diyos, mga kapatid, magtutulungan tayo, mga kapatid, ipangaral natin ang salita ng Diyos, I believe, hallelujah, with all my heart, mga kapatid, na mayroon pang mga kaluluwa dito sa Imo Apps na ililigtas sa ating Panginoon. Amen? Anong gagawin natin? Kailangan fruitful in evangelism, mga kapatid. Matthew 24 verse 14, mga kapatid. In another versikulo, mga kapatid, babasa po natin. Mark 16, no? Mark 16, mga kapatid. Anong sabi doon, mga kapatid? Mark 16? Hallelujah. Na sinabi sa kanila, magsiayon kayo sa tinatawag buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Hallelujah. Hindi lang pala sa atin ngayon, mga kapatid, kasi kung hindi tayo nahayuan, hindi rin naman wala tayo ngayon dito. Kaya salamat sa Panginoon. Fruitful in evangelia. Kaya salamat ako kay Sister Bernadette na dito dinala ni Lord. Nangaral. Sister Jeline, Sister Mary Jean, Sister Divine Faith, Sister Tricia. At ganun din po ang ating mga kapatiran dito, Sister Jean Candilanza. Gagamitin kayo, hindi man kayo nangaral sa salita ng Diyos, pero sa inyong pag-send ng link, isa po yang nakakatulong sa atin na mahayuan ang ating mga kapatiran, mga kapatid. Amen?
Kaya being a fruitful in evangelize. Mag-evangelize tayo. I-share natin ang goodness ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. I-share natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Dahil wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. Lagi niyang sinasabi na wala akong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. Wala kang magagawa kung humiwalay tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, pasalamatan natin ang Diyos na mayroong nag-evangelize sa atin. Wala man silang sahod na tanggap, pero kasayahan po sa mga nag-evangelize, hallelujah, na may isang kaluluwa na makalapit sa ating Panginoon at magsisi at magpagsabi siya, mga kapatid, pinagsisihan ko lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakamali. Amen? Dahil sa mga tao, nagbubunga spiritual life. Tunay at totoo, mga kapatid, na kung sila Pedro, mga kapatid, hindi sila napuspos sa banal na espiritu, hindi sila makapaghayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya si Apostol Paul, nung nakatanggap siya, mga kapatid, ng banal na espiritu, ang sabi niya, mga kapatid, hallelujah, for I am not ashamed of gospel of Christ, for it's power of God, kapangyarihan sa ating Panginoon to iligtas ang bawat sumasampalataya. Unang-una, Hudyo, at ganun din po ang Grigo, mga kapatid. Kung baga, mga kapatid, ang Diyos ay no respecter person. Wala siyang pinipili, o ikaw taga Gentiles ka man, hindi ka iligtas. Grego man o Hudyo, mga kapatid, sabi dito, hallelujah, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos na ikakaligtas sa bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Grego. Amen? Kaya huwag tayong mahiya, mga kapatid, magpapatutuo tayo. Ang Diyos natin ay mabuti, makapangyarihan, makapagpagaling sa may sakit, makapagpagaling sa mga taong hopeless, magkaroon ng hope. Hallelujah. Pero pag dito lang tayo sa mundo, mga kapatid, puro anxiety, puro kabalisahan, puro problema. Praise God. Hallelujah. Wala tayong peace of mind. Hallelujah. Pero dahil na mayroon po tayong bunga sa espiritu, mga kapatid, bunga sa spiritual life, mga kapatid, hallelujah, naging fruitful po tayo, nagbubunga tayo, mga kapatid. Nagtataka ka na lang na masaya ka kahit tampukan kag daghang problema. Hallelujah, na mga igsuon, mga yung kwarta. Kay akong mga igsuon muni na ito in Jesus name. Hallelujah, mga yung kwarta sa imuha. Pero malipayon gyapon ka. Padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Patuloy sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, mga kapatid. Kaya sabi dito, mga kapatid, fruitful of evangelize. Evangelism, hallelujah. Number 6, mga kapatid, fruitful in service. Kailangan yung ating pagserbisyo, hindi po tayo pumunta tayo dito lang, mga kapatid, dahil gusto natin, pero pag wala tayo sa mood, mga kapatid, hindi na tayo nakikita sa gawain ng Diyos. Amen? Be fruitful. Hallelujah. As a servant of God, mga kapatid, fruitful in service. Hallelujah. Mag-serve ka sa Panginoon. Mag-serve ka na walang kapalit. Hindi ka maghintay na, ay ibibless ako ni Lord pag mag-serve ako. No! Hindi ka palang nag-serve sa Panginoon. Binibless ka na. Amen? Binibless na tayo, mga kapatid. Wala na tayong sabihin na, Lord, magpagamit ako sa iyo, pero i-bless mo ako, Lord. Huy, kapatid, mga kapatid kong mahal, hindi pa lang tayo nagpapagamit sa Panginoon, binibless na tayo. Bakit? Mula nung nasa sinapupunan ka pa ng ina mo, ng ina natin, iniingatan na tayo sa ating Panginoon. Lagi nating tandaan, millions, trillions, mga eggs, mga kapatid, na lumabas sa bahay bata ng ating ina, pero isa kang nabuhay doon. Di ba? Hallelujah, doon pa lang iniingatan na tayo sa ating Panginoon. Ano bang pwede nating gawin na maitulong natin sa ating Panginoon na makabawi man lang tayo kahit hindi man tayo makabawi, mga kapatid, maging mabuti tayong tao, maging mabuti tayo at gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Be fruitful in service, mga kapatid. Saan ka man, sino mang nag-invite sa'yo, basta yan ay gawain ni Lord, pasok ka. Yan lang ang hinihintay ng Panginoon. Ngayon, ang Diyos, mawain pa siya, mga kapatid. Pero darating ang panahon, mga kapatid, na kahit anong iyak pa natin, kahit umiyak pa tayo ng dugo, mga kapatid,
pag sarado na yan, sarado na ang kaligtasan. No? Praise God. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon ngayon na nakarinig pa tayo sa salita ng Diyos. Dahil darating at darating, hallelujah, tinatawag mo maniwala ka man o hindi, darating ang panahon. Sabi ng Amos, padalhan ko kamo kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, dili kauhawan sa tubig, kundi kagutmanan sa pulong sa Diyos. Pag darating ang panahon na yun, mga kapatid, huwag kang magtaka, hallelujah, kung tayo'y naligtas na dyan. Pero yung maiwan, mga kapatid, lagi nating tandaan, nawa hindi tayo kasama sa maiwan. Amen? Kaya ang ginagawa ng Diyos, being fruitful in spiritual life, mga kapatid. Hallelujah. Marami man tayong mga gawain, huwag tayong magreklamo. Kasi kung wala din tayong gawain, mga kapatid, imagine, kung wala tayong gawain, mga kapatid, saan kaya tayo ngayon? Ang ma-imagine ko lang ang sarili ko, siguro, nandun pa ako sa TikTok, anong ginagawa ko, kasi online po ako na-convert sa salita ng Diyos. Kaya ako po ay nagpasalamat sa Panginoon na sa kahit trillions, millions online na mga tao na sa online, isa ako doon nakikita sa Diyos. Kayo, hindi ba kayo magpasalamat doon, mga kapatid? Na nagamit kayo sa gawain ng Panginoon? I believe na nagpapasalamat tayo ngayon, mga kapatid. Kaya, sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, mga kapatid, ang sabi dito, hallelujah, na ayon sa kaloob na tinatanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen. As every man hath received the gift, even so ministers the same one to others, as good stewards of the manifold grace of God. Hallelujah. Tayo po pala, mga kapatid, meron tayong mga kaloob na binigay ang Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon, mga kapatid, na gusto natin na, Lord, gusto kong magbubunga. Gusto ko, Lord, na, kaya huwag kang umalis sa ating Panginoon. Manatili ka saan ka ngayon. Nasa Panginoon ka na, manatili ka. Manatili ka sa serbisyo, manatili ka sa pag-evangelize. Hindi man tayo nangaral sa salita ng Diyos, pero pag-send mo lang ng link, alam ko kayong lahat dito ngayon, mayroon tayong mga kaibigan na hindi ko kaibigan. Sister Pinky, mayroon siyang kaibigan na hindi ko kaibigan. Kung matry mo yan, ma-invite mo yan, magtaka ka na lang na, nagpalagi na siyang nag-attend. Diyan pa lang, mga kapatid, naging mabunga ka, naging fruitful ka. Si Brother Tuhin, mga kapatid, isa po ito na naligaw, pero hindi yan ligaw, mga kapatid, napunta ngayon sa UPAM. Siya din ay isang tao, naghahanap ng comfort. Kung may problema siya, dinako siya ni Lord, mga kapatid. Maraming mga tao dito sa larangan ng imo, mga kapatid, na dito nila nahanap yung comfort nila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya pag tayo, mga kapatid, nagpatuloy tayo, amen, makunti man, maliit naman, mga kapatid, hallelujah, dahil ang ginagawa natin, meron tayong bunga sa spiritual life, mga kapatid. Kaya fruitful in service, mga kapatid. Last but not the least, dahil ang oras natin is 3:33 na po ako nakapagsalita. At siguro, be ready po sa ating presider, no? Ibibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon mamaya-maya. Okay. Number 7, mga kapatid, fruitful in trials. Dito na naman tayo. Let the trials build your characters. Maraming mga tao ngayon, pag may pagsubok na, naglingkod ako sa Panginoon. Bakit may mga pagsubok akong ganito kalaki? Hallelujah. Amen. Anong sabi? Fruitful in trials. Amen. Number 7, mga kapatid, maging fruitful tayo sa mga trials. Sa pamagitan ng mga pagsubok sa buhay natin, na-build ang ating karakter. Okay, na-build ang ating karakter sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang dating tayo na hindi tayo nagsasalita, ngayon nagsasalita na. Dahil nag-build ang ating relasyon sa ating Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kailangan i-build natin ito. Huwag kang magtaka, mga kapatid, na bakit ganito? Yung mga problema naman dumating sa akin, hindi man ako talaga nag-order. Mga tao na maraming mga problema,
Hindi pala reason, mga kapatid, na dahil sa problema na yun, ay iwan mo, humiwalay tayo sa ating Panginoon. Kasi gibuild pala ng Diyos ang ating relasyon. Hallelujah! Sabi sa Santiago chapter 1 verse 2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Hallelujah! Praise God! Dito pala, mga kapatid, binibuild tayo sa ating spiritual na pananampalataya. Kaya sa atin ngayon, mga kapatid, be fruitful in trials. Dahil sa trials na ito, nagbago ako. Dahil, hallelujah, yung pamilya ko, yes, hiniwan ako sa asawa ko, pero iba yung comeback sa akin. Doon ko nakilala ang Diyos at doon ko na-realize na hindi pala ako mabubuhay kung wala ang Diyos sa aking buhay. Diba? Let the trials build your character, mga kapatid. Kaya kung mayroon tayong mga problema, mga kapatid, stay connected to God and grow in every area of your spiritual life. No? Hallelujah. Stay connected to God. Kaya sabi nga sa ating keepers, mga kapatid, na hallelujah, ako manatili kayo, ako ang tinatawag doon, mga kapatid. Anong tawag doon? Ako ang puno ng ubas. Amen? Siya, ang Diyos ang puno, mga kapatid. Sabi niya dito, hallelujah, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Tinatawag tayo na sanga, mga kapatid. Kung aalis ka dyan, hallelujah, kung hihiwalay ka sa sanga, paano tayo magbunga? Paano tayo magkapagbunga ng tinatawag relation with God or word of God or prayer? Hallelujah. Ang prayer kasi, mga kapatid, make the prayers is a lifestyle. Nagbubunga ka na. Normal na. Naging lifestyle na natin yung prayer. At naging lifestyle na rin natin yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Unfruitful in characters. Hallelujah. Unfruitful in evangelize. Magbubunga lang tayo kung tayo'y manatili sa puno, mga kapatid. Hindi naman ligid sa atin na alam natin yung puno, no? Ang puno, pag pinutol yung sanga, tingnan mo yung sanga na pinutol, mga kapatid. Hindi talaga yan magbunga. At mamamatay. Ganun din po ang ating spiritual pag tayo po'y hindi nakakonekta sa ating Panginoon. Ang resulta, mamatay tayo spiritually. Wala na tayong devotion, wala na tayong pag-join sa mga gawain, nag-iba ng characters natin, mga kapatid. Okay lang yung nung dati nasa sanlibutan ka, putsinta yung lumalabas sa inyong bibig, pero nung narinig mo ang Panginoon, nagkaroon ka ng tinatawag na relasyon sa Panginoon, nagbabago na ang ating tinatawag relasyon, mga kapatid. Nagbabago ang ating mindset. Dating tayo na matakot tayo mag-testimony, ngayon nawala na yung fear natin, mga kapatid. Dahil sabi nga ng Panginoon, hindi ko kayo binigyan ng espiritu na matakutin, kundi binigyan ko kayo ng espiritong walang takot. Hallelujah. Mayroon na tayong katapangan na sabihin natin, God is good all the time. Hindi na ako matatakot sa mga problema dahil normal na lang sa atin na may problema, mga kapatid. Kaya sabi sa ating mga keepers, mga kapatid, kayo ang sanga, ang manatili sa akin, at kayo'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat anong sabi dito, matid? Sapagkat kung hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Purihin ang salita ng Diyos, mga kapatid. At dito po tayo nagtatapos sa oras na ito, mga kapatid. Ulitin ko po, hallelujah, ang ating key verse po, mga kapatid, ay sa John chapter 15, verse 5. At sa ating points na number 7, mga kapatid, 1 to 7, fruitful in relation with God, and fruitful in the Word of God, fruitful in prayer, hallelujah,
fruitful in characters, and fruitful in evangelism, na mababasa po natin yan sa Mark 16:15 and Matthew 24:14 and Matthew 28 verse 19. And fruitful in service, mga kapatid. Fruitful in trials, na mababasa po natin sa James chapter 1 verse 2 to 5, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Hallelujah. Sister Divine, pwede po ba ikaw ang mag-altar call habang po ako ay mag-pray? Praise God. Narinig pa ba ako, mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Naririnig pa ba ako, mga kapatid? Hello? Or baka nag-duty Sister Divine? Sino po dyan ang pwedeng makaakyat, mga kapatid, para po sa ating altar calling? Thank you po, Sister Marisa. Hallelujah. At ako po'y ma-pray, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Sister Jilin. Sige po, Sister Jilin, kung available ka po, tayo po'y manalangin. Habang po ikaw ay aawit dyan, kung may mga ano po, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin ang salita ng ating Panginoon. At hilingin natin sa ating Panginoon na magbunga pa tayo, mga kapatid. Huwag lang tayong tinatawag na okay na ako ngayon na nasa gawain. Gusto ng Diyos na magbunga pa tayo, mga kapatid. Marami pa tayong bunga. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, thank you Lord. Hallelujah, na natili pa tayo sa ating Panginoon. Dahil sabi nga niya sa kanyang salita, mga kapatid, na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, tayo'y manalangin. Praise God. Kung walang mag-altar call, mga kapatid, praise God. Sige, tayo'y aawit. Bago po ako mag-pray, sige, awit po ako, mga kapatid. Hallelujah. Para sa ating Panginoon. Ipadayon ang pagsangyaw. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa inyong mga salita, Panginoon. Na ito po, Panginoon, ay magbunga pa ng marami pa, Lord God. Manatili lang kami sa iyo, Panginoon. Pang sa ganun, Lord. Hallelujah. Abikog sa iyo ang pag-alagad sa Ginoo. Abikog diliso ang pagsunod sa mga lakang mo. Pagkadako diyan sa imong sakripisyo, kinabuhi mo gihatag aron maluwas ako. Daghang mga tunok nga agianan nga padulong sa kalampusan, apan padayon lang sa unahan ako kining kaluwasan. Dili paigo nga maghunong ka sa dihang may kaluwasan ka na. Daghan pa'y nagulat sa mga pulong niya, ipadayong pagsangyaw ta. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy lang tayo, mga kapatid. Share to link. Mayroon mang mag-join or wala, mga kapatid. Hallelujah. Panginoon na po ang magpabunga sa lahat po, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Daghang mga panahon nga akong giusikan tungod sa mga butang ining kalibutan. Karon akong gibiyaan ang tanan nga kahilayan, gipili ko ikaw aron akong alagaran. Daghang mga tunok ang agianan nga padulong sa kalampusan, apan padayon lang sa unahan kay ato kining kaluwasan.
Dili paigo nga magahunong ka sa dihang may kaluwasan ka na. Daghan pa'y naghulat sa mga pulong niya, ipadayong pagsangyaw ta. Daghang mga tunok ang agianan nga padulong sa kalampusan. Apan padayon lang sa unahan nato kining kaluwasan. Dili paigo nga magpunong ka sa dihang may kaluwasan ka na. Daghan pa'y naghulat sa mga pulong niya, ipadayong pagsangyaw ta. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Thank you, Lord, for this opportunity, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, O Lord God. Yes, Lord, marami mang mga hadlang sa aming paglilingkod, Lord. But ah, salamat sa bunga, hallelujah, sa aming mga pagpapagal, O Lord God. Alam ko po hindi po sayang lahat ng aming mga nagawa dito, Lord, para sa inyong gawain, Panginoon. I-bless mo, Lord, lahat ng mga kapatiran ko dito po sa UFAM, Panginoon. Na patuloy po ang iyong paggabay sa amin. At hiling ko po, Lord, na marami pang mga tao na iligtas mo po, Lord. Alam ko po, Lord, na marami pa po kayong gustong iligtas dito po sa larangan ng imo, Lord God. Lord, hindi man namin nakikita. Hindi ko man sila nakikita, Lord. Sa lahat ng mga pasok dito, Panginoon, iparana sa kanila ang pagmamahal. Iparana sa kanila, Lord, kung gaano sila kahalaga. Kahit gaano man karumi or karami sa kanilang mga pagsubok or marami man silang pinagdaanan, Panginoon, i-comfort mo po sila, Lord God. Sa mga nasalanta ng bagyo, Lord, sa Pilipinas, hindi ko man alam, Lord, kung sino, but I pray, Lord Jesus, na i-comfort mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Sa mga kapatiran ko, God, hallelujah, na nandito sa BR na ito, Lord. So, 570 na mga members, Lord. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan, at palaguin, O Lord God, spiritual. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa iyo ang pinakamataas na papuri. Salamat sa aking buhay na ginagamit mo ako, Lord, dito ngayon sa UFAM, Lord. I-bless mo lahat ng ginagamit mo mula presider at hanggang sa aming pagtatapos. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras nito. Sa iyong pangalan, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dito po tayo